kabataan pa rin ang pinag-uusapan. We have the abaca. Kahit ako, naimbitahang makigrupo para magbigay ng opinyon tungkol sa gulong nangyayari sa Mindanao. Sa mata kasi ng dalawang artistang Australianong ito, mahirap paniwalaang sa mga payapang tao sa Pilipinas, may puwang pa ang gyera at ang terorismo. At mahirap ding ipaliwanag sa kanila na ang mga balik Islam sa Pilipinas ang nadadawit sa terorismo. I don't think words could describe it. The people here are just so beautiful, and I find it hard to believe that there's a war here, you know, that it's not as peaceful as some other areas in the Philippines, because the people here, if it wasn't for the armed guards, you wouldn't know. You know, in Australia, any article you read about Islamic culture and Muslims in specific is related to a terrorist. It's related to terrorist rings and right wings, and it's like anything. You have the bad with the good, but we're only opened our eyes to a certain aspect of it. Kung may nagsasabing ang mukha ng balik Islam ay terorismo, una itong pabubulaanan ng anak ni Robin na si Queenie. Para sa kanya, mula nang magbalik Islam ang kanyang ama, mas naging mabuting tao raw ito. My father tells me, you know, you have to try and help our Muslim brothers and sisters who are suffering in, you know, Mindanao. I think that my dad is a really religious person. I mean, if he had time, he would, you know, pray and pray and pray. Kapag kasama nila ang ama, sinisikap daw ni Robin na imulat sila kung paano maging mabuting alagad ni Allah. Well, in Australia, he's been teaching us a lot about the Quran, a lot about our religion mostly, and teaching us, you know, one day when you grow up, you gotta start to wake up and look through what's happening. Sabi ni Robin, gusto niyang basagin ang mga maling paniniwala tungkol sa mga balik Islam. Una na daw dito ang pananamit. Kailangan ng Muslim ngayon, lalong-lalo na yung mga balik Islam. Hindi ka kailangan nag-Muslim ka ngayon. Bigla ka magiging 50 years backward. Paano ako mahaharap sa isang puti kung ang bihis ko ay yung pinapakita sa TV ng mga terorista? May maniniwala sa akin. Magsuot ako ng kopya, magsuot ako ng gano'n, magsuot ako ng turban. Haharapin kita, puti ka, maniniwala ka sa akin. Sabihin mo sa akin, makakidnapin kita. Ang pagpapalaganap ng Islam, kapatid, hindi lamang dito. Buong mundo. Meron akong sariling paraan. Ito ang paraan ko, pelikula. Nang dumating si Robin, tila pansamantalang nakalimutan ang gyerang nangyayari sa mga bundok sa Hulo. Kahit sa kampo militar, pinagkaguluhan siya. Kaya mga kapatid ko, mga bata, ang hihilingin ko sa inyo, ipagpatuloy niyo yung pag-aaral ninyo para kayo ang magsisilbing magtuturo sa mga kapatid natin na hindi nagsipag-aral. Habang gumugulong ang kanyang dokumentaryo, mas tumindi ang paniniwala ni Robin na may magagawa siya para ituwid ang mga maling paniniwala sa balik Islam at para matulungan na rin ang mga kababayang Muslim sa Mindanao. Gagamitin raw niya ang pelikula. Alam mo, sa Islam, ang sabi, lahat na nangyayari sa tao, pagsubok mo yan. Kung paano mo dadalhin ang pagiging Muslim mo. Isang pagsubok na dapat ay lahat tatanggapin natin lahat ng maganda. Yung wala tayong pinapatay, kapatid. Dahil hindi ako naniniwala na ang solusyon sa problema ay pagpatay ng tao. Kung dati masalimuot ang buhay ni Robin, nagbago ang ihip ng hangin. Nang magbalik Islam si Bad Boy, natagpuan daw niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad.
walam yakul lahu kufuwan ahad. Madre, pare at pastor na nagbalik Islam, ano ang kwento sa pagpapalit nila ng relihiyon? Sa akin yung peace of mind at saka talagang sabi nga nila, it's a vocation also kasi to be a sister is really a call, no? God's call.